Noong August 5, 2023, isang nakalulumong kasong pagpatay ang bumalot sa Jhansi, India, kung saan pinatay ng isang anak ang sarili niyang mga magulang sa pamamagitan ng paghampas ng lathi sa kanila ng walang humpay. Ang mas nakakagimbal pa sa balitang ito ay ang dahilan kung bakit nagawa ng anak ang karumaldumal na pagpatay sa kanyang mga magulang. Ito ay dahil lang sa larong Player Unknown's Battlegrounds o PUBG. Bakit nga ba sa simpleng larong ito, nagawa ni Ankit na patayin ang kanyang mga magulang na sina Lakshmi at Vimala? Kung nais mong malaman ang buong istorya, halika at aking isasalaysay ang mga pangyayari. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Sina Lakshmi Prasad, 60 taong gulang, at Vimala Devi, 55 taong gulang, ay ang mag-asawang naninirahan sa Nawabad area ng Jhansi, India. Sila ay parehong mga government school teacher. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng 4 na mga anak, 3 babae at 1 bunsong lalaki. Ang 2 nakatatandang mga anak na babae na sina Neelam at Sundari ay pareho ng ikinasal at nagkaroon na ng sariling pamilya. Kaya ang 2 ay nakahiwalay na sa kanilang mga magulang. Ang 3 nakatatandang anak na babae na si Shivani ay naninirahan naman sa Orai, India kung saan siya ay nagtatrabaho. At ang bunso at nag-iisang anak na lalaki ng mag-asawa ay si Ankit, 28 taong gulang na naninirahan kasama ng kanyang mga magulang. Noong 2015, si Ankit ay nakapagtapos ng high school na may napakagandang mga marka. Kaya naman kinuha niyang kurso sa kolehiyo ang General Nursing and Midwifery o GNM. Sa kabutihang palad, natapos niya ang kanyang pag-aaral at nakakuha kagad siya ng trabaho sa Rela Hospital. Dahil dito, tuwang-tuwa ang mga magulang ni Ankit dahil nakakuha agad ng trabaho sa gobyerno ang kanilang nag-iisang anak na lalaki. Makalipas lang ng ilang taon, ang lahat ay magbabago hindi lamang sa pamilya ni Ankit kundi sa buong mundo. Dahil noong 2020, dumating ang coronavirus at dumami na ang mga kaso na tinamaan ng virus na ito, na naging sanhi ng pagkakaroon ng lockdown sa buong bansa. Sa pangyayaring yon, maraming nawalan ng trabaho subalit ibang naging lagay ng mga frontliner at kabilang na nga doon si Ankit. Sapagkat sa pagdami ng mga kaso ng mga pasyente, pagdami rin ng kanyang naging trabaho sa ospital. Upang makapag-relax sa kanyang trabaho, ginawa niyang libangan ang paglalaro ng larong Player Unknown's Battlegrounds o PUBG. Subalit nang maglaon, nabaling na ang kanyang oras at atensyon sa paglalaro ng nabanggit na laro. Sa loob ng 2 taon, tila ninakaw na ng laro ang buong isip at pagkatao ni Ankit. Naging sentro na lamang ng kanyang buhay ang kanyang paglalaro. Kaya naman nawala na siya ng trabaho at buong araw na siyang nanatili sa kanyang silid. At ang kanyang nalalapit na kasal ay inihahanda na lamang ng kanyang buong pamilya. Subalit bago pa man ang kasal, nabalitaan ng pamilya ng mapapangasawa ni Ankit ang patungkol sa pagkakalulong nito sa laro na nakaapekto pa sa mental health nito. Kaya naman hindi na natuloy pa ang nalalapit na kasal ni Ankit at ang mapapangasawa sana nito. Dahil sa nangyari, ang mag-asawang Lakshmi at Bimala ay napuno na sa ginagawang kapabayaan ng kanilang anak. At kinuha na nila ang telepono ni Ankit upang matigil na ito sa paglalaro at pinagsabihan ng anak patungkol sa pag-ayos nito ng kanyang buhay. Sa kabila ng pagtago ng telepono, lihim na kinukuha ni Ankit ang kanyang telepono sa pinagtataguan ng kanyang mga magulang. Subalit sa hindi inaasahan, nahuli siya ng kanyang amang si Lakshmi. Kaya tuluyan ng sinira ng ama ang kanyang telepono upang hindi na muling matukso si Ankit sa paglalaro. Noong mga oras na yon, hindi ka nakitaan ng anumang emosyon si Ankit. Subalit nung madaling araw ng Sabado ng August 5, 2023, habang tahimik na natutulog ang mag-asawa sa unang palapag ng kanilang bahay, lumabas ng kwarto at bumaba sa ikalawang palapag si Ankit. Pumasok si Ankit sa silid ng kanyang mga magulang na may dalang lati, isang matigas na mahabang kahoy. Walang ano-ano, walang tigil niyang pinagpapalo ang kanyang ama.
habang ang kanyang ina naman ay nagising at sinusubukan siyang pigilan. Subalit sa hindi inaasahan, ibinaling naman ni Angkit ang kanyang atensyon sa kanyang ina at pinaghahampas din niya ito ng lati. Pagkatapos ng kanyang ginawang krimen, pumasok na siya sa loob ng kanyang silid. Pagsapit ng umaga, sa pangkaraniwang araw para sa nagbebenta ng gatas, na araw-araw na nagdadala ng gatas sa mag-asawa, kumatok ito upang ibigay ang gatas. Subalit lumipas na ang 10 minuto ng pagkatok sa pinto, hindi man lang siya nakatanggap ng anumang tugon mula sa loob. Kaya sa labis na pagtataka, humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay ng mag-asawa upang alamin ang kalagayan nila sa loob. Nang masira ng mga kapitbahay ang pinto, nakapansin sila ng ilang bakas ng dugo mula sa silid ng mag-asawa. Bagaman kinakabahan ng mga tao sa loob ng bahay, patuloy silang pumasok sa silid ng mag-asawa. Pagkatapos, tumambad sa kanila ang mga duguang katawan ni na Lakshmi at Vimala. Dahil sa nakita, agad silang tumawag ng mga pulis. Mabilis namang tumugon ng mga pulis sa pangunguna ni Senior Superintendent Police Jancy Rajesh S. habang ang mag-asawa naman ay agad na dinala sa ospital. Nang makarating sa ospital, nadeklarang patay na si Lakshmi at si Vimala naman ay nasa kritikal na kondisyon. Subalit makalipas lang ng ilang oras, namatay din ito dahil sa tindi ng mga natamong sugat sa katawan. Samantala, nakita naman si Angkit sa mismong kwarto nito na tahimik na nakaupo. Inaresto nila ang binata na hindi man lang lumaban sa kanila. Bagkos, inamin niya ang kanyang ginawang karumaldumal na krimen sa kanyang mga magulang. Sa pulisya, sinalaysay ni Angkit ang ginawa niyang kasalanan. Ayon sa kanya, galit na galit siya sa ginawang pagsira ng ama sa kanyang telepono. Dahil pinapatigil siya ng kanyang ama sa paglalaro sa kanyang telepono. Kaya nung gabi, pumasok sa kanyang isip na paghigantihan ng ama, subalit habang ginagawa niyang hampasin ng ama, ang ina naman niya ay nangialam. Dahil doon, napilitan na rin siyang idamay ang kanyang ina. Sa kusang pag-amin ni Angkit, siya ay inaresto sa salang pagpatay sa kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang buwang paglilitis, si Angkit ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kina Lakshmi Prasad at Vimala Devi. Ako po si G. Maraming salamat.